Panoorin mo ito kung nais mong malaman ang lihim ng aswang na nagayuma ng heredera, isang kwentong puno ng pagkakanulo, sumpa, at madilim na kapangyarihan na hinding-hindi mo inaasahan. Ano ang nangyari sa batang babae na naharap sa pinakamalupit na sumpa ng kanilang angkan? Hanggang saan aabot ang kanyang tapang para harapin ang dilim na bumabalot sa kanyang buhay? Tuklasin ang katotohanang itinatago ng mga anino, at ihanda ang iyong sarili sa kwentong magpapabago sa iyong pananaw sa tradisyon at hustisya. Huwag palampasin dahil ang bawat detalye ay may dalang pangamba at pag-asa. Sa gitna ng dilim, umaalingaw-ngaw ang iyak ng uwak. Malamig ang hangin, tila may dalang sumpa. Tahimik ang buong baryo, ngunit may alingas-ngas sa mga anino. Si Elvira, isang magandang heredera, ay kararating lamang mula sa Maynila. Nagmana siya ng isang lumang bahay mula sa yumaong lola niya sa probinsya ng Antique. May mga bali-balita na ang bahay ay isinumpa. Ngunit matatag si Elvira. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong engkanto. Pagkapasok niya sa lumang bahay, sumalubong ang amoy ng bulok na kahoy at sinunog na kandila. Nangingibabaw ang bigat sa hangin para bang may matang nakamasid. Nagpakilalang tagapag-alaga ng bahay si Aling Clara, isang matandang babaeng tahimik at may malamig na titig. Kinagabihan, habang kumakain si Elvira, napansin niya ang kakaibang lasa ng adobo. Mapait. Mabaho ang amoy ng karne, ngunit hindi niya ito binanggit. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa tunog ng mga kuko sa sahig. Kaluskos. Gasgas. Para bang may gumagapang. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang bukas ang bintana. Malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang kumikislap. Hindi tao. Hindi rin hayop. Paglingon niya, naroon si Aling Clara, hawak ang isang lalagyan ng abo. Nanginginig ang tinig nito habang sinasambit ang mga lumang orasyon. Sumabog ang lampara. Bumigay ang ilaw. Isang nilalang ang lumitaw mula sa likod ng kurtina. Itim ang balat, mahaba ang kuko, at gutom ang mga mata. Aswang. Ngunit hindi siya umatake. Lumuha ito. Lumuha ng dugo. Tumingin ito kay Elvira na para bang kilala siya. Ikaw ang apo ng nang-agaw sa akin. Sumigaw si Aling Clara, hindi pa tapos ang kabayaran. Napaatras si Elvira. Ang katawan niya inanlalamig. Mabigat ang kanyang dibdib. Ang paligid ay nag-iba ng anyo. Ang mga pader ay nabalot ng laman at dugo. Ang mesa sa gitna ng sala ay naging altar ng mga buto. Biglang napagtanto ni Elvira. Hindi siya dumating doon para magmana. Siya ay dinala roon para magbayad. Magbayad sa kasalanang hindi niya alam na dala niya sa kanyang dugo. Habang tumitibok ang puso niya, naramdaman niyang may tumutusok sa kanyang bato. Nanigas ang kanyang mga binti. Parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Pilit niyang nilabanan ang pagbigat ng kanyang talukap. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kanya. Nagsimulang magbalat ang kanyang mga kamay. Tumubo ang itim na balahibo. Nagkibit si Aling Clara. Ngayon, ikaw na ang kasangkapan. Nagpakita muli ang nilalang. Tumitig ito kay Elvira at sa isang iglap nagsanib ang kanilang anino. Mula sa labas ng bahay, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang mga uwak ay muling nagliparan. Sa sumunod na araw, tahimik ang buong baryo. Ngunit sa bintana ng lumang bahay, may mata na muling nakamasid, hindi na si Elvira ang nasa loob ng bahay. Isang nilalang na may anyo niya, ngunit hindi na siya. Maputla ang balat. Maitim ang mga mata, walang puti. Mabagal itong kumikilos, para bang inuusisa ang bawat sulok ng silid. Dumating ang isang matandang lalaki, si Mang Turo, ang dating katiwala ng lola ni Elvira. Napansin niyang bukas ang bintana, kahit walang hangin. Tumawag siya mula sa bakuran. Elvira! Walang tugon. Pumasok siya sa bakuran, marahang binuksan ang gate. Tahimik. Kahit ang mga aso ng kapitbahay ay hindi kumakahol. Pagbukas niya ng pinto, malamig ang bumungad na simoy. Mabigat. May amoy na bulok na laman. Sumambulat ang tanawin ng sala, ang mga lumang larawan ng pamilya, ngayon ay may mga gasgas at pula. Ang mesa sa gitna ay puno ng tuyong dugo. Mula sa itaas ng hagdan, unti-unting bumaba si Elvira. Ngunit may mali sa kanyang lakad.
Parang hayop na nagpipigil sa sarili. Anak, ikaw ba yan? Tanong ni Mang Turo habang hawak ang rosaryo sa kanyang bulsa. Hindi sumagot si Elvira. Ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi naaabot ng kanyang mga mata. Biglang pumutok ang ilaw. Tumili ang mga bubuyog sa kisam. Sa gilid ng mata ni Mang Turo, may aninong gumapang sa kisam. Mabilis. Parang ahas. Pumikit siya, sabay bulong ng dasal. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, parang lumalakas ang huni ng mga espiritu sa paligid. Hindi mo na siya maililigtas, bulong ni Aling Clara mula sa dilim ng kusina. Lumabas siya, hawak ang isang itim na kandila, nakasulat sa katawan nito ang mga sinaunang letra. Ang dugo ng mga traidor ang kabayaran. Hinampas niya ang sahig gamit ang baston. Yumanig ang buong bahay. Mula sa ilalim ng sahig, may mga kamay na tumubo, puno ng putik at apoy. Sumigaw si Elvira, ngunit hindi ito tinig ng tao. Ito'y huni ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Napasandal si Mang Turo. Napaluha siya sa takot. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Tumigil ang kanyang puso sa takot. Paglingon niya, nakita niyang si Elvira ay nakatitig sa kanya. Ngunit hindi siya galit. Hindi rin siya humihingi ng tulong. Siya ay nagmamakaawa. Mang Turo, patawarin mo ako. Naglaho ang kanyang anyo. At lumitaw ang nilalang, buo, madilim, walang mukha. Ngunit may mga mata. Mata ni Elvira. Nahulog si Mang Turo sa kanyang tuhod. At sa harap niya, pumulandit ang itim na usok. Tumigil ang oras. At ang huling narinig niya ay ang sigaw ng batang Elvira mula sa lumang alaala. Ako ba ang kapalit? Ang sigaw na iyon ay bumasag sa katahimikan ng buong bahay. Muling umikot ang hangin at parang umatras ang mga anino. Ngunit hindi na makagalaw si Mang Turo. Para siyang itinanim sa lupa. Nakabaon ang kanyang mga tuhod sa sahig, na ngayon ay parang naging puti. Mula sa mga dingding, lumabas ang mga mukha. Mga mukhang walang bibig, puro mata. Pinagmamasdan siya. Pinipilit niyang alalahanin ang dasal na minsang itinuro ng kanyang lola. Ngunit bawat salita ay tila nabubura sa kanyang isipan. Nararamdaman niyang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Parang may bumubuhay sa kanya mula sa loob. Ang kisame ay nabiyak. Mula roon, bumaba ang isang nilalang na parang gawa sa usok at apoy. Ito ang tunay na anyo ng sumpa. Hindi ito aswang. Hindi rin lamang ito kulam. Ito ang pinagsama-samang puot, inggit at pagtataksil ng maraming salinlahi. Lahat ng anak ng kasalanan ay magbabayad, bulong ng nilalang. Bumuka ang lupa sa ilalim ni Mang Turo. Bumulwak ang mga bulok na alo ng dugo at abo. Napapikit siya. Ngunit hindi siya nalunod. Bumalik ang lahat sa katahimikan. Pagdilat niya, nasa gitna na siya ng kagubatan. Hubad ang kanyang paa, at sa harap niya iisang matandang kubo. Doon, naroon si Elvira. Ngunit batang Elvira. Maihawak na manika, umiiyak sa sulok. Mang Turo, bakit hindi mo ako sinagip? Lumapit siya, nanginginig. Ako'y hindi nakialam, ako'y natakot. Ang paligid ay muling nagbago. Ang mga puno ay naging mga kamay. Ang lupa ay naging mukha ng mga patay. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Aling Clara ay nakatayo sa isang batong altar, duguan ang kanyang mga palad. Ang dugo ng lahi ay kailangang isara. Nagsimula ito sa kasinungalingan. Itatapos ito sa pag-aalay. Tinuro niya si Mang Turo. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Naramdaman niyang binubuksan ang kanyang dibdib, hindi ng kutsilyo, kundi ng isang sigaw na pumupunit sa kanyang kaluluwa. Isang buhay para sa isang kaluluwa. Isa pang kasinungalingan para sa katotohanan. Isang huling bulong mula sa hangin ang sumama sa bawat paghinga niya. At sa pagsikat ng araw, ang bagong tagapagmana ay maglalakad dala ang marka ng kadiliman. Pagsikat ng araw, tahimik ang buong baryo. Walang naglalakad sa kalsada. Walang nagtitinda sa palengke. Maging ang mga ibon ay tila umiiwas sa paglipad sa himpapawid ng lugar na iyon. Sa harap ng lumang bahay, may isang batang babae na nakaupo sa hagdan. Nakasuot siya ng puting bestida. Maputla ang mukha. At sa kanyang batok, may bakas ng 3 daliri, itim, parang paso.
Ang kanyang mga mata ay walang kinang. Ngunit lumuluha ng pula. Lumapit ang isang pulis, nag-imbestiga sa biglang pagkawala ni Mang Turo at ni Elvira. Tao po, sigaw niya, habang tinatapik ang pinto. Walang tugon. Pumasok siya, amoy agad ang luma at panis na dugo. Sa ilalim ng mesa, may mga gasgas sa sahig. Parang may kinakaladkad. Pagtingin niya sa itaas, naroon ang batang babae. Anak, anong pangalan mo? Tumayo ito. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Hindi ko na alam, sagot niya. Nanginig ang pulis. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sulok ng kanyang mata, may aninong dumaang mabilis. Hinugot niya ang baril. May kasama ka ba rito? Umiling ang bata. Wala na silang lahat. Bumigat ang paligid. Ang liwanag ng araw ay tila hindi makapasok sa loob ng bahay. Naglakad pa palabas ang bata, bitbit ang manikang basag ang mukha. Sumunod ang pulis, nananatiling nakaalerto. Ngunit nang tumapak ang bata sa labas ng gate, huminto siya. Huminga siya ng malalim. At sa bawat hininga, may usok na itim na lumalabas sa kanyang ilong. Tumingala siya sa araw. Ngunit sa kanyang mga mata walang liwanag. Laya na ako, bulong niya. Sa likod niya, bumagsak ang katawan ng pulis, walang buhay, dilat ang mga mata, at ang kanyang anino ay nagsimulang gumapang palayo sa kanyang katawan. Ang batang babae ay patuloy na naglakad. Sa bawat hakbang, ang damo ay nalalanta. Ang mga ibon ay nahuhulog mula sa langit. At mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang sumisilip. Tila naghihintay. Sapagkat ang tagapagmana ay ipinanganak na muli. Hindi para magmahal. Hindi para magpatawad. Kundi para magtapos ng lahing isinumpa. Habang naglalakad ang batang babae sa masukal na daan palabas ng baryo, humihiwalay ang kanyang anino sa kanyang katawan. Ang anino ay may sariling galaw. Parang hayop na nagmamasid, handang umatake. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay namumula. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa init ng sumpang gumigising sa ilalim nito. May mga nagsasabing may nakita silang batang nakatayo sa gitna ng kalsada, hindi kumikibo, hindi kumukurap. Ngunit paglapit mo, nawawala siya. Ang mga matatanda sa kabilang baryo ay nagtipon. Nagbitbit sila ng lumang krus, asin at itim na kandila. Nagdasal sila sa paanan ng bundok. Isa sa kanila ay ang dating albularyo, si Mang Esyo, matagal nang hindi nagpapakita. Ngunit ngayong muli na namang gumalaw ang kasaysayan, bumalik siya. Ang nilalang na iyan, sabi niya, hindi na bata. Hindi na tao. Isa siyang lalagyan ng kasaysayan ng galit. At habang nabubuhay siya, magpapatuloy ang uhaw. Sa kabilang panig, sa ilalim ng isang puno ng balete, tumigil ang batang babae. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang alingas-ngas ng dahon. Isang malalim na buntong hininga mula sa kawalan. Alam kong naririyan ka, wika niya, hindi lumilingon. Mula sa likuran, lumitaw ang isang lalaki. Matangkad. Itim ang kasuotan at may marka ng sunog sa kanyang mukha. Ikaw ang susunod, sabi niya. Hindi, tugon ng bata, ako na ang huling kabanata. Hinampas niya ng tingin ang lupa. Sumabog ang ugat ng puno. Lumabas mula sa ilalim nito ang isang itim na ahas, mahaba, may mukha ng tao. Niligid nito ang lalaki. Ngunit hindi siya umatras. Sabay silang nagsimulang umawit ng salitang matagal ng kinalimutan. Mga dasal na isinulat bago pa man isinilang ang kasaysayan. Umikot ang hangin. Lumabo ang langit. Ang oras ay huminto. At sa pagitan ng dalawang nilalang, isa ng sumpa at isa ng lumang pag-asa, magsisimula ang huling salin ng digmaan. Sa gitna ng katahimikan, nagsalubong ang kanilang mga mata. Walang takot. Walang awa. Ang lupa ay dumidilim. Ang mga puno ay yumuyuko, tila lumalayo sa sagradong banggaan. Ang ahas na may mukhang tao ay humuni ng mga salitang mahirap bigkasin. Ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok, lumalabas mula rito ang mga simbolong ukit sa sinaunang bato. Tumalikod ang batang babae. Ngunit hindi upang tumakas. Bagkus, upang ihanda ang katawan. Ang kanyang balat ay lumiwanag. Ang marka sa batok niya ay nagbaga. Umalingaw ang isang malalim na tunog, hindi tunog ng kulog,
kundi ng libu-libong tinig na sabay-sabay na sumisigaw. Naghalo ang puti at itim na usok sa ere. Bumukas ang langit. Ngunit hindi liwanag ang bumaba, kundi mga anino. Pabagsak sila parang abo ng nakaraan. Mga mukha ng mga ninunong pinahirapan, tinakwil at isinumpa. Ang batang babae ay inangat ang kanyang dalawang kamay. Mula sa kanyang palad, umagos ang itim na dugo. Ang lalaki ay lumapit, at mula sa kanyang likod, lumitaw ang mga pakpak na yari sa apoy at abo. Naglakad siya sa lupa na ngayon ay nabibitak sa bigat ng kanilang presensya. Tila buong daigdig ay humihinto upang sumaksi. Sumigaw ang batang babae. Isang sigaw na may halong sakit, galit at pagkagising. Pumutok ang mga bato sa paligid. Lumipad ang abo. Nahubdan ang lupa. At sa gitna ng sigaw na iyon, isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang dibdib. Hindi liwanag ng Diyos. Hindi rin liwanag ng dilim. Kundi liwanag ng isang bagong kapangyarihan. Isang bagay na hindi dapat mabuhay. Ngunit muling isinilang. Ang lalaki ay huminto sa paglapit. Naramdaman niya ang init. Isang init na hindi kayang labanan ng dasal. Hindi na ako lalagyan, sabi ng batang babae. Ako na ang magiging sumpa. At sa huling sandali ng araw na iyon, ang langit ay naging pula. Ang araw ay nabalutan ng itim. At sa katahimikan na sumunod, isang tinig ang bumulong sa bawat panaginip ng mga taga-baryo. Lahat ng kasalanan ay may anak. At minsan, ang anak ay bumabalik upang maningil. Sa buong rehiyon, nagsimula ang mga panaginip. Hindi karaniwang panaginip. Mga bangungot na paulit-ulit. Mga batang umiiyak sa putik. Mga aninong nakasilip sa likod ng mga salamin. Sa bawat bahay, may kandilang bigla na lang namamatay. May mga orasan na humihinto sa parehong oras, 3:00 ng madaling araw. At sa bawat salinlahi ng angkan ng mga nagmana ng lupa, may kakaibang sakit na unti-unting lumalabas. Balat na nangangaliskis. Mata na lumalabo kahit wala pang 30 taon. Mga sanggol na pinapanganak na may marka ng apoy sa kanilang talampakan. Ang matatanda sa baryo ay muling bumalik sa mga lumang aklat. Mga kasulatang isinulat sa baybayin. Mga dasal na matagal nang ipinagbawal gamitin. Ngunit huli na. Sapagkat ang batang babae, na minsan ay si Elvira, ay hindi na bata. Siya ngayon ang katawan ng pagbabayad. Ang tinig ng lahat ng nilimot. Naglakad siya sa bawat hangganan ng baryo. Bawat yapak niya ay naging sugat sa lupa. Bawat paghinga niya ay nagtatawag ng mga nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Mga engkanto na itinaboy ng mga simbahan. Mga duwendeng sinunog ang tirahan. Mga tikbalang na ginapos sa punso ng mga korporasyon. Ngayon, isa-isa silang bumalik. At lahat ay yumuko sa kanya. Ang lalaki, ang tagapangalaga ng sinaunang balance, ay nakaluhod sa harap niya. Punit ang kanyang mga pakpak. Sunog ang kanyang balat. Hindi ito ang dapat na mangyari, mahina niyang bulong. Tumingin sa kanya ang nilalang na si Elvira, ngayon ay buong-buo ang anyong nilalang. Maputing-maputi ang mata, walang itim. Ang buhok niya ay gumagalaw kahit walang hangin. Hindi mo ako iniligtas, sagot niya. Pinanood mo akong lunurin sa sumpa ng lahing ito. At ngayon, ako ang daluyong. Sa kanyang likuran, bumangon ang isang haligi ng abo. Umikot ito pataas, at mula rito ay bumaba ang mga mukha ng mga ninuno. Nagmamasid. Walang emosyon. Ngunit nag-aantay ng katarungan. Isang huling panalangin ang sinubukang bigkasin ng lalaki. Ngunit bago pa niya matapos, hinawakan siya ng nilalang. At sa isang bulong, bumulong siya. Ang hustisya ay hindi laging liwanag. Paminsan, ito ay usok na pumapasok sa mata. At sa isang kisap mata, naging alabok ang kanyang katawan. At sa hangin, lumipad ang kanyang abo. Sama-sama sa iba pang mga alikabok ng mga nakalipas na kasinungalingan. Ang abo ay kumalat sa hangin. Bumalot ito sa buong baryo. Pumasok sa mga siwang ng bahay. Humiga sa balat ng mga natutulog. At sa bawat hininga ng tao, unti-unti silang naging bahagi ng alaala ng sumpa. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang nilalang. Tahimik. Nakatingala sa langit na ngayon ay kulay abot pula. Walang araw. Walang buwan. Tanging liwanag na galing sa mga matang nagbabantay sa dilim.
Mula sa malayo, dumating ang isang babae. Matanda, ngunit may lakas sa kanyang tindig. Bitbit ang isang sisidlan na yari sa ginto't buto. Alam kong darating ka, sabi niya. Ikaw ang huling kandado. Ngunit ikaw rin ang susi. Tumingin ang nilalang. Hindi na ako si Elvira. Wala nang bata sa katawang ito. Ang matanda ay ngumiti. Hindi ko hinahanap ang bata. Hinahanap ko ang katapusan. Binuksan niya ang sisidlan. Mula rito, lumabas ang usok na kulay pilak. Umikot ito sa hangin parang alon ng panalangin. Nag-init ang lupa. Ang mga aninong sumusunod sa nilalang ay nagsimulang umurong. Parang nasasaktan sa pilak na usok. Ngunit ang nilalang ay hindi umurong. Hinawakan niya ang usok. Inangkin ito. Nilamon. At sa kanyang katawan, sumiklab ang mga bitak ng liwanag. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa kanyang mga mata, lumabas ang luha. Hindi dugo. Hindi itim. Kundi malinaw. Parang tubig mula sa pinakalalim na balon. At sa pagbagsak ng unang patak sa lupa, nayanig ang paligid. Bumalik ang mga tunog ng ibon. Pumusyaw ang ulap. Nagkalamat ang katahimikan ng sumpa. Ngunit hindi pa ito katapusan. Tumindig siya. At sa boses na hindi bata, hindi matanda. Isang tinig na maraming nilalang ang kinikilala. Bumulong siya ng isang pangungusap. Ngayon ako ang batas. Hindi na ako naghihiganti. Ginagawa ko lamang ang nararapat. Sa kanyang paanan, bumuka ang lupa. Isang malalim na bitak ang bumuo ng bilog sa paligid niya. Mula roon, lumabas ang liwanag at dilim na magkahalong sumisiklab. Parang dalawang ilog na hindi kailanman magkahalo, ngunit magkasabay na dumadaloy. Ang mga nilalang ng dilim, mga aswang, tikbalang, mangkukulam, ay lumuhod. Hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Ang mga espiritu ng mga ninuno ay pumaligid sa kanya. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba ay nakangiti kahit walang bibig. At ang matanda, ang tagapangalaga ng huling sisidlan, ay lumuhod din. Itinapat niya ang kanyang noo sa lupa. Matagal naming pinigilan ang pagbabalik mo, sabi niya. Akala naming makakalimutan ka. Akala naming kaya naming ayusin ito ng kami lang. Ngunit ang nilalang ay tumingin sa kanya. Ang kasalanan ay hindi nalilimutan. Ito'y naipapasa. Hanggang may isa na hindi natatanggap. Hanggang may isa na lalaban. Humugot siya ng hininga. At sa paglabas ng kanyang paghinga, lumipad ang pilak na usok sa himpapawid. Tinumbok nito ang bawat bahay. Ang bawat sulok ng lumang simbahan. Ang bawat lihim na nakabaon sa ilalim ng mga sementeryo. At sa bawat lugar na iyon, may narinig silang boses. Isang boses na matagal ng tahimik. Isang boses na ngayon ay gising na muli. Hindi ito kwento ng kabutihan laban sa kasamaan. Ito ay kwento ng mga hindi pinakinggan. Ng mga itinaboy. Ng mga sinakripisyo para sa kapangyarihan. Muling bumalik ang kanyang tingin sa paligid. Wala nang kaba sa kanyang puso. Wala nang hinagpis. Tanging layunin. Isang misyon na hindi na kailangang ipaliwanag. Isang kapalaran na isinulat sa dugo ng lahi. Humakbang siya palabas sa bilog. Sa bawat yapak, bumabalik ang balanse. Ngunit hindi katulad ng dati. Ito'y bagong mundo. Isang mundong wala ng puwang para sa kasinungalingan ng hustisya. At sa bawat hakbang niya, alam ng lahat. Ang nilalang na minsang naging biktima ay hindi na babalik sa dilim. Siya na ngayon ang dilim. At siya rin ang liwanag na bubulag sa lahat ng ayaw pang gumising. Sa pinakahuling hakbang niya palabas ng bilog, huminto ang hangin. Walang gumalaw. Walang kumibo. Parang ang mundo mismo ay nagpipigil ng hininga. Ang lupa ay tila natutong makinig. Ang mga puno ay yumuko, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Sa di kalayuan, isang grupo ng mga tagapagmana ng lupa ang nagtipon. Sila ang mga anak ng mga pamilyang may-ari ng lumang hasyenda. May suot silang puti. Mga matay puno ng galit at pangamba. Hindi ka namin kinikilala, sigaw ng pinuno nila. Isa kang alamat lamang. Isa kang bangungot na dapat nang limutin. Ngunit ang nilalang ay ngumiti. Isang ngiting walang awa.
Isang ngiting alam mong hindi maapula ng batas o bala. Lumapit siya sa kanila. Dahan-dahan. Tahimik. Sa bawat hakbang, namamatay ang mga lampara sa paligid. Ang apoy ay umuurong sa kanyang presensya. Isa sa mga lalaki ang bumaril. 3 beses. Diretso sa kanyang dibdib. Ngunit ang mga bala ay natunaw sa ere bago pa man siya tamaan. Wala nang bisa ang inyong mga armas, wika niya. Wala nang saysay ang inyong apelyido. At ang inyong mga kasalanan ay isinusuka na ng lupa. Mula sa kanyang likod, bumangon ang mga aninong nilamon ng panahon. Mga manggagawang kinitil. Mga batang isinakripisyo para sa kayamanan. Mga aliping inilibing ng buhay upang patahimikin ang kasaysayan. Isa-isa silang lumapit sa mga tagapagmana. Walang salita. Walang kirot. Tanging paghukay sa alaala. Tanging pagbabalik ng katotohanan. At sa muling paglalantad ng lahat ng tinakpan. Isa lang ang natira sa grupo ng mayayaman. Isang babae. Bata pa. Siguro hindi pa nakakaranas ng dugo sa kanyang kamay. Nakangiti ang nilalang sa kanya. Wala kang kasalanan, sabi niya. Ngunit dala mo ang apelyido. Pipili ka ngayon. Dugo o liwanag. Umiyak ang babae. Lumuhod. At sa pagyuko niya, isinubsob niya ang kanyang kamay sa lupa. Hinayaan niyang tanggapin siya ng mundo. At sa kanyang pagpili ng liwanag, pumusyaw ang paligid. Muling umihip ang hangin. Muling nagsalita ang mga ibon. At sa gitna ng kagubatan, tumayo ang nilalang, ngayon ay tahimik na lamang. Naglakad siya palayo. Sa direksyong walang pangalan. Habang sa kanyang bawat yapak, nagsisimulang tumubo ang bagong buhay. Ngunit kahit naglalaho siya sa tanaw, alam ng bawat nilalang na naroroon. Ang hustisya ay hindi nakalimot. At babalik ito sa bawat sigaw ng mga nilimot. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang boses ang muling sumibol. Isang boses na hindi mapigilan. Nagmumula sa mga punong balete, sa mga lumang sementeryo, at sa mga patak ng ulan. Ito ang tinig ng mga nawalan. Tinig ng mga ina, mga anak at mga aliping itinakwil. Isang panawagan na hindi matatahimik. Ang boses na iyon ay bumalik sa puso ng baryo. Nagising ang mga nakalimot. Nagsimulang maglakad ang mga kaluluwa. Hindi upang maghiganti, kundi upang magpaalala. At sa bawat gabing madilim, ang hangin ay may dalang kwento. Kwento ng aswang, ng nagayuma, at ng heredera na hindi kailanman namatay. Sa bawat pag-ikot ng buwan, naririnig ang mga yabag na dahan-dahan ngunit matatag. Mga aninong naglalakad sa mga bakanting kalye, naghahanap ng hustisya. Hindi na sila mga biktima, ngunit mga tagapagbantay ng katotohanan. Sa isang malamig na gabi, may batang lalaki ang nakakita sa isang matandang babae sa gilid ng gubat. Ang babae ay may mga matang kulay abo, puno ng lungkot at tapang. Hindi ka dapat matakot, sabi ng babae. Ito ang mundo ng mga anino. Dito, ang mga kwento ng nakaraan ay buhay. At ang bawat sumpa may katapat na pangako. Nilingon niya ang bata. At ang pangakong iyon ay hindi mawawala hanggat may puso na handang tumanggap ng liwanag at dilim. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay unti-unting nagbago. Ngunit ang kwento ng aswang na nagayuma ng heredera ay nanatiling buhay. Nakahimlay sa mga puso, naglalakbay sa hangin at nagbabanta sa dilim ng gabi. Hindi ito nagtatapos. Dahil ang tunay na sumpa ay hindi sa katawan, kundi sa alaala ng mga nagdaan. At hanggat may nagkukwento, ang kwento ay patuloy na magpapasidhi ng takot at pag-asa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may mga kwento pa ring bumabalik. Mga bulong sa hangin. Mga matang nagmamasid sa dilim ng gabi. Isang malamig na simoy ang bumabalot sa mga naglalakad sa ilalim ng buwan. Minsan, may nakarinig ng mga yapak na walang katawan. At may mga naiwanang marka sa lupa, 3 itim na daliri na sunog ang balat. Sa isang liblib na kubo, isang matandang babae ang nag-iingat ng isang lumang kahon. Sa loob nito, may mga labi ng apoy at abo. Mga gamit ng isang nilalang na naglakbay sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa bawat pagsara ng kahon, isang pangako ang bumabalot. Hindi ito katapusan. Ito ay simula pa lamang.
Dahil sa likod ng bawat alamat, sa likod ng bawat kwento ng aswang, may isang puso na naghahanap ng katarungan. At isang kaluluwa na hindi mapatawad. Hanggang sa muli ang kwento ay muling babalik. At ang aswang na nagayuma ng Heredera ay mananatiling buhay. Sa mga panaginip, sa mga kwento, at sa mga dilim ng gabi. Sa huling dulo ng gabi, isang alon ng lamig ang dumaan sa buong baryo. Ang mga bintana ay nanginginig sa hangin. Mga anino sa sulok ng mga bahay ay gumagalaw ng hindi inaasahan. Isang batang babae ang naglakad sa daan, bitbit ang isang lumang kwaderno. Nasa loob nito ang mga tala ng kanyang lola, mga lihim ng nakaraan at mga babala. Sa bawat pahina, naroon ang kwento ng aswang, ng nagayuma at ng Heredera. Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang babala. Sa likod ng bawat lihim, may halakhak ng kadiliman. At sa bawat halakhak, may pangakong babalik. Tumigil siya sa harap ng punong balete. Nakita niya ang isang silweta sa likod ng mga sanga. Hindi tao. Hindi hayop. Ngunit isang nilalang na nasa pagitan ng dalawa. Nakangisi. At sa mga matang iyon, siya ay nakita. Hindi bilang biktima, kundi bilang susunod na tagapagdala ng sumpa. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang kwento ay hindi kailanman magwawakas. Ito ay isang siklo. Isang lihim na hindi kailanman dapat ipagsawalang bahala. Dahil sa mundo ng aswang at Heredera, ang dilim at liwanag ay magkasabay na umiiral. At ang laban ay laging nagpapatuloy. Sa pag-ikot ng oras, ang hangin ay nagdala ng malamlam na huni. Isang sigaw na hindi marinig ng tainga, ngunit nadarama ng puso. Ang batang babae ay lumingon. Walang tao. Ngunit may init na dumampi sa kanyang likod. Parang malamig na hininga ng nakaraan. Tumindig siya, hawak ang kwaderno ng mahigpit. Hindi ako takot, bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob. Sa kanyang dugo, at sa mga alaala ng kanyang angkan. Sa dilim, isang mata ang kumislap. Isang ngiti ang sumilay. At sa dulo ng landas, naroon ang nilalang. Hindi na siya biktima. Ngunit mandirigma. Handang harapin ang sumpa. Handang sumulat ng sariling kwento. At sa bawat hakbang patungo sa liwanag, ang kadiliman ay yumuko. Dahil sa mundo ng aswang na nagayuma ng Heredera. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng sariling kapalaran. Ngunit bago tuluyang mawala ang anino, isang matinding hangin ang dumaan. Hinaplos nito ang mga dahon ng balete, nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Narinig ng batang babae ang tinig ng kanyang lola, mahina ngunit puno ng babala. Alalahanin mo, apo, wika nito. Hindi ang kapangyarihan ang susi sa kalayaan, kundi ang puso na marunong magmahal at magpatawad. Sa gabing iyon, habang naglalakad sa gitna ng gubat, napagtanto niya ang isang bagay. Na ang sumpa ay hindi lamang isang parusa. Ito rin ay isang pagkakataon. Isang daan para baguhin ang landas ng lahi. Ngayon, hawak niya ang kanyang tadhana. At handa siyang harapin ang lahat ng anino. Dahil sa likod ng bawat dilim, may liwanag na naghihintay. Sa pagbukang liwayway, ang unang sinag ng araw ay sumilip sa mga dahon ng balete. Nagmistulang gintong alon ang mga palumpong sa hangin. Ang batang babae ay tumayo sa gitna ng gubat, buong tapang na humarap sa bagong umaga. Ang kwaderno sa kanyang kamay ay naging talaan ng mga kwentong dapat alalahanin. Hindi na siya takot. Ngunit matatag na tagapaghatid ng kasaysayan. Ang mga kwento ng aswang, ng nagayuma, at ng Heredera ay patuloy na maglalakbay. Mula sa mga labi ng nakaraan, patungo sa puso ng mga susunod na henerasyon. At sa bawat paghinga ng hangin sa baryo. Ang pangakong iyon ay muling isasambit. Hindi kami magpapabaya. Hindi kami magpapahuli. Hanggang sa katapusan ng panahon. Ngunit sa likod ng bagong umaga, may mga matang patuloy na nagbabantay. Mga matang hindi nakikitang tao. Mga matang sumasalamin sa dilim ng mga kagubatan at sa lihim ng mga kuweba. Sila ang mga tagapag-ingat ng sumpa. Mga nilalang na nagtatago sa anino. Hindi nila pinapayagan na makalimutan ang kwento. At habang ang batang babae ay naglakad pabalik sa baryo, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad.
Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naisantabi. Para sa mga tinig na hindi na narinig. At sa kanyang puso may isang tinig na muling bumulong. Ang kwento ay buhay. At buhay ito ng lahi. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na buwan, isang bagong yugto ang nagsimula. Isang yugto ng pag-asa, takot at katotohanan. Dahil ang aswang na nagayuma ng Heredera ay hindi kailanman mawawala, kundi magpapatuloy. Hanggang sa wakas ng lahat. Sa paglipas ng mga buwan, dumating ang panahon ng taglagas. Ang mga dahon ng punong balete ay nagsimulang magkulay pula at gintong dilaw. Nagkaroon ng katahimikan sa baryo, ngunit ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Isang gabi, sa ilalim ng bagong buwan, may mga ilaw na kumikislap sa gitna ng gubat. Mga apoy na parang mga mata ng nilalang na nagmamasid. Ang batang babae, ngayon ay babae na ng ganap, ay muling bumalik sa lugar na iyon. Dala ang isang sinaunang sangkap na binigay ng matandang babae. Isang halimuyak ng damo at abo na parang susi sa paglaya. Sa bawat hakbang niya, naririnig ang mga bulong ng mga ninuno. Ang sumpa ay hindi isang tanikala. Ito ay isang paalala. Isang alituntunin ng buhay at kamatayan. Habang papalapit siya sa mga nagliliyab na apoy, unti-unting nagbabago ang hangin. Ang mga aninong dati ay nagtatago ay lumabas na. Ngunit hindi upang manakit, kundi upang sumaksi. Saksi sa muling pagsilang ng isang kwento. Kwento ng pagtanggap, paglaya at bagong simula. At sa gitna ng apoy at dilim, ang batang babae ay nakangiti. Alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit handa na siya. Handa nang isulat ang sariling tadhana. Bilang tagapagmana. Bilang mandirigma. At bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa pagputok ng unang sinag ng araw, nagliwanag ang buong paligid. Ang mga aninong dati ay nagpapakita ng takot at galit ay ngayon nagiging payapa. Ang mga yapak ng batang babae ay naging mga yapak ng pag-asa. Habang tinatahak niya ang landas pabalik sa baryo, ramdam niya ang pagbabago. Ang mga tao ay nagsisimulang magising sa mga kwento ng kanilang mga ninuno. Hindi na sila natatakot kundi nagiging matatag. Sa kanyang puso, dala niya ang mga aral ng nakaraan. Na ang kapangyarihan ay hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa paghilom. Ang kwento ng aswang na nagayuma ng Heredera ay naging kwento ng pagbabago. At sa bawat paghinga ng hangin sa baryo, ang pangakong iyon ay muling isasambit. Hindi kami magpapalaya sa kadiliman. Hindi kami tatanggap ng maling hustisya. Hanggang sa katapusan ng panahon, ang laban ay patuloy. Ngunit ngayon may pag-asa. Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, unti-unting bumalik ang buhay sa baryo. Ang mga dating bahay na puno ng takot ay naging tahanan ng mga ngiti at tawa. Ang mga anino ng nakaraan ay napalitan ng liwanag ng pag-asa. Ngunit sa kailaliman ng gabi, ang mga matang mapanuri ay patuloy na nagbabantay. Dahil alam nilang ang tunay na laban ay hindi natatapos sa iisang gabi. Ito ay isang siklo, isang kwento ng pag-ibig at paghihiganti. At sa puso ng bawat tao, nananatili ang alaala ng aswang na nagayuma ng Heredera. Isang paalala na sa bawat dilim may liwanag na naghihintay. At sa bawat liwanag may aninong handang bumangon. Hanggang sa muling pagkikita, ang kwento ay patuloy. Sa pagbabalik ng gabi, ang hangin ay dumaloy ng malamig sa mga daanan ng baryo. Isang malamlam na ilaw ang sumilay mula sa loob ng lumang simbahan. Ang batang babae, ngayon ay ganap ng tagapangalaga ng kanilang kasaysayan, ay pumasok dito. Dala niya ang isang susi, isang tanda ng pagtanggap at pagkilala sa kanilang sumpa. Sa gitna ng simbahan, naroon ang isang antigong altar, puno ng mga inskripsyon at mga larawan ng kanilang mga ninuno. Dahan-dahan niyang inilapag ang kwaderno at ang mga sangkap ng apoy. Sinimulan niyang basahin ang mga salita ng pag-asa, paglilinis at kapatawaran. Habang binibigkas niya ang mga ito, unti-unting nagliwanag ang altar. Ang mga anino ng nakaraan ay naglakbay papunta sa liwanag. At sa loob ng simbahan, isang tahimik na kapayapaan ang bumalot. Hindi ang pagtatapos ng sumpa. Ngunit ang simula ng muling pagkabuhay. Dahil sa mundo ng aswang at Heredera, ang pag-asa ay laging may kasamang dilim. At sa bawat pagtatapos may bagong simula.
Sa paglipas ng mga taon, ang baryo ay unti-unting nagbago. Ang mga kwento ng takot ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa. Ang batang babae, ngayon ay babae na, ay naging ilaw ng kanyang komunidad. Hindi na siya takot sa anino ng nakaraan. Bagkus, ginamit niya ang mga aral nito upang magpatibay ng puso at kaluluwa. Ang sumpa ng aswang na nagayuma ng heredera ay naging gabay. Isang paalala na sa kabila ng dilim, may liwanag na hindi kailanman mawawala. At sa bawat puso na handang tumanggap ng katotohanan, magsisilbing tulay ang kanyang kwento. Mula sa madilim na gabi patungo sa bukang liwayway ng bagong bukas. Sa huli, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap, pag-ibig at kapatawaran. At sa ganitong paraan, ang kwento ay natapos hindi sa takot, kundi sa pag-asa at bagong simula. Sa paglabas niya mula sa simbahan, nasilayan niya ang mga bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay tila humaplos sa kanyang mukha, puno ng pangakong walang hanggan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng nakaraan na unti-unting napapalitan ng liwanag. Ngunit alam niya, ang laban ay hindi pa tapos. Sa bawat sulok ng baryo, may mga matang nagmamasid. Hindi lamang mga tao, kundi mga nilalang na naglalakbay sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. At sa bawat hakbang niya, handa siyang harapin ang anumang anino. Dahil siya ang heredera, ang tagapagdala ng sumpa, at ang pag-asa ng kanyang lahi. At sa gabi na iyon, habang ang buwan ay nakatanaw sa langit, isang bagong kwento ang nagsimula. Isang kwento ng lakas, tapang, at walang hanggang paghahanap ng hustisya.